This is the church that opened its doors before we even knew we needed them. It welcomed strangers like family and made the broken feel whole again. Prayed when doctors had no answers. Believed in miracles and witnessed them. Fed the hungry, held the grieving, celebrated the prodigal's return. Baptized generations in the same waters. Watched couples say I do, and families say I'm home. A youth found purpose. A child found belonging. A skeptic found faith. This wasn't just a building. It was the beginning, the first mission trip, the first wedding, the first say yes to Jesus. And it's still just getting started. We are the church that stayed when it's hard and stepped out when it was risky, that lifted hands in worship and rolled up sleeves to serve. Built not on brick and stone, but on grace, faith, and every yes that came before. We are the church that believes, that goes, that grows, the church that lives legacy and builds what's next. This is Conquerors for Christ Church, Tanawan City. Hello there. Welcome to Conquerors Tanawan City. We are more than just a building. We are a family, a community, a place where faith comes alive. It is where we encounter God, grow in faith, and build meaningful relationships. It is a place of hope, healing, and purpose. Our vision is to win souls and make disciples. We have one purpose, and that is to love God and to love people. Our goal is to make every believer a leader of leaders. And our cause is nation transformation. Church is more than just Sundays. It's for every day of our lives. Through small groups and mentorship, we guide you in your spiritual growth, equipping you to shine for Jesus in your campus, workplace, and every community. Come and be part of our growing family in Christ. A family that loves faith that grows, in a mission that matters. Friends, it's gonna be good. Welcome to our church.
hands for Jesus. Come on, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Good morning, conquerors! Good morning, church! Welcome, second service! Ayan. Pwede bang pakingitian yung katabi? Pakisabi, Happy New Year. Happy New Year. Sige po, tayo pong lumibot at batiin po natin ang bawat isa. Kamayan natin ang bawat isa. Batiin natin ang Happy New Year. God is good. God is still good. Ayan. Pwede pong pumunta yung Hall A sa Hall B, Hall B sa Hall A. Sige po, kamayan po natin ang bawat isa. Harap, likod, katabi, kaliwat, kanan. Ayan. Okay. Alright. So, syempre, it's New Year. Tama ba? New Year, bagong taon. So, hindi pwede yung palakpak mo, ganito pa din. Bagong taon na. Paano yung palakpak para sa Panginoon? Hallelujah. Thank you, Lord. Sino na dito excited kasi magsisimula yung taon, nagpupuri ka at sumasamba ka sa Panginoon? Amen. Paki-congratulate yung katabi, pakisabi, congratulations! You started the year right. Hallelujah. And today, bago po tayo magpasimula, I'd like to invite everyone for a short prayer. Come on, let's close our eyes. And let's bow down our heads and let's pray. Father God, our Abba Father, we thank you and we honor you. Salamat po, Panginoon, for today, for the gift of life, gift of strength, for the blessing of having this church, Panginoon, for the blessing of having this opportunity to worship, to honor you, to sing praises to you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalat, biyaya na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa isang buong taon na pagsama mo po sa amin. At sa araw na ito, sa panimula ng bagong taon, naniniwala po kaming sinasamahan mo pa rin po kami, Panginoon. Kung paano ka naging tapat noon, naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw pa rin ang Diyos na nagtatapat sa aming mga buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat po, Lord God. And today, Panginoon, right at this moment, we humbly ask for your forgiveness sa lahat po ng mga bagay na aming nagawa na hindi ayon sa iyong kalooban. Siyasatin mo po ang aming mga puso, Panginoon. We submit ourselves to you and we submit our hearts to you, Lord God. Create in us a heart that worships, a heart that honors you, Panginoon. A heart, Lord God, na walang ibang nihahayag kundi ikaw lamang, Lord God. At sa araw na to, naniniwala po kami na ang simula, Panginoon, ng taong ito ay may bagong pag-asang buhat sa iyo. May bagong sigla buhat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord God. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. Amin pong hinihintay ang pagbaba mo sa aming kalagitnaan. We love you, Lord. We entrust everything to you. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah. Minsan pangitian mo yung katabi mo, pakisabi, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Amen? Sabi po doon in Psalms 136 verse 1, give thanks to the Lord for He is good. His steadfast love endures forever. Amen? His steadfast love, a love that stays. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Okay, what is the reason for us not to give our best praise to Him? Amen? Come on, and let's clap our hands for Jesus. Sige po, yung mataas na palakpak. And down. And left. And right. Kawan minsan pa. Up.
of Jesus in this place. Hallelujah. Jesus! 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 Sa mga ibol pong tumalon, tayo pong tatalon para sa Panginoon. Jesus! 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 In 1, 2, 1, 2. Everybody jump, shout, Jesus! 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 Alright, I know everyone is ready. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. We praise you, Lord God. Thank you, Lord. Well, let's continue. Clap our hands for Jesus. Come on, let's sing. Marami mang nagbago, ngunit di ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y magtitiwala, ikaw ang pag-asa. Tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Come on, let's sing there. Sa araw na to, hallelujah. May palitan Sa araw na to, may bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. Whoa! Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Kuman minsan pa ating tumawitin. Hahakbang patungo sa bagong bagay na iyong ginagawa. Makapangyarihan ka, Jesus, ikaw ang pag-asa. Tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Hallelujah! Sa araw na to, thank you, Lord. May panibago sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. Whoa! Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Sabay-sabay po natin mawitin. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin. Come on! Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin. Come on, minsan pa. Higit pa sa nalalaman, sa naiisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin, ang kaya mong gawin. Hallelujah! Sa araw na to, thank you, Lord. May panibago sa araw na to. May bagong laban sa araw na to. may panibago Sa araw na to. Bagong kabanata, may lakas na harapin ang
everyone in a count of 3. Let's all shout hallelujah in 1, 2, 3. Shout hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, ng walang hanggang pagsambat papuri ay tanging sa iyo lamang. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, for this new year that you've given sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa panibagong sigla, bagong kabanata, bagong season ng aming mga buhay. Thank you, Lord, for the victories that we have experienced last year, for every failures, Lord God, every seasons. Salamat po sapagkat sinamahan mo kami, pinagtagumpay mo kami, Panginoon. Kahit sa araw na to, narito kami sa iyong harapan, Lord. Bitbit ang bagong pag-asa na buhat po sa iyo, Panginoon. And we want to submit ourselves to you. Right now, Lord, we are raising our hands towards you, Lord. And we want to surrender everything, every plans, every hopes, every dreams, Lord God. And we just want to worship you, to offer you our hearts, to offer you this life, Lord, for you deserve it all. You deserve everything, Lord. You deserve everything. All our worship, you deserve it. Every breath, you deserve it. You deserve it all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. For you are great, and your love endures forever. Thank you, Jesus. We want to honor you not just with our lips, but with our hearts surrendered to you, Lord. Hallelujah. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan katapatan. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan katapatan. Sa buhay ko'y lagi mong laan.
Pwede na ba nating palakpakan si Lord? Amen. Let us pray, let us pray. Father God, salamat po sa gabing ito, sa umaga pong ito, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa buhay ng bawat isang narito. We're praying, Lord God, for an open hearts to receive your word, the forgiveness that comes from you. We're humbly bowing down on your presence. For apart from you, we can do nothing and we are nothing. Sa umaga pong ito, Panginoon, kasihan mo nawa ang iyong mga salita at ito'y maging pagpapala sa bawat isang makakarinig. And we're praying and declaring, Lord God, your Rhema words, Lord God. Gamitin mo po ang iyong tagapagsalita sa umagang ito, Panginoon, upang nang sa ganun, hindi lang kami mabago, kundi lumakad sa iyong katwiran at sa iyong kabanalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang malakas si Lord. Amen. Pakibati ang katabi. Happy New Year. Yan. Kung may mga Bible po kayo, kindly open it with me in Psalms 67. Amen. Sabi po dito, amen, bago po kayo maupo, sabi ng Psalm 67, May God be gracious to us and bless us. Amen. And make His face shine upon us, that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. May the people praise you, O God. May all the peoples praise you. May the nation be glad and sing for joy. For you rule the peoples justly and guide the nation of the earth. May the people praise you, O God. May all the people praise you. Then the land will yield its harvest, and God, our God, will bless us. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Amen. Amen. Kumusta po kayo? I'm praying that this 2026, amen, the grace, the love of God, amen, be upon with you and to each and every one. Amen. Hindi ka lang pinatawid ni Lord. Amen. Hindi lang siya gumawa ng daan sa gitna ng dagat. Amen. Kundi marami ding pinalagpas ang Panginoon sa iyo sa taong ito. Kaya sabi mo sa katabi mo, congratulations. Parang hindi, ganyan ba yung nagko-congratulate? Amen. Congratulations! Yan. Sabihin mo, nakatawid ka. Pinagpala ka. Amen. Amen. Palakpakan natin malakas si Lord. Our topic for today now is see clearer perspective. Ano po? So, meron po akong pakikita. Okay ba yung video, Nak? May na-prepare? Wala pa? Okay. So, may pakikita po akong short video lamang po. Yan. So, mahalaga po ang paningin sa atin. And if it is your first time, no, talagang mamamangha ka. No? Parang iniisip ko, ano kayang nararamdaman ng sanggol nung pag nilabas mo siya, no, sa mga nanay na, ano niya ba yon? O kaya tatay. Parang, ano kaya nakikita ng anak ko paglabas niya sa mundong ito? May nakikita na ba siya agad? Or whatever, no? So, okay ba? Hindi pa. So, ikukwento ko na lang, no? May mga video clips kasi na lumalabas minsan sa FB, di ba? Merong mga baby na may problem sa vision nila, no? Inborn, kumbaga. Na napapansin na magulang na may problema sa paningin. Hindi nagre-respond ang bata, no? Hindi nila, kumbaga hindi nila makita, hindi nila ma-imagine kung ano yung itsura ng kanilang nanay o tatay o ano yung nasa paligid nila. Pero, once na sila dinala sa doktor at binigyan sila nung corrective glasses, no? Nakakita na ako dati nung kasi may in-assist ako dati while I was working before in Bulacan, in a mission, no? Meron akong pinasamahan sa akin na isang batang mangyan na may problema sa mata. So, nung sinuotan siya ng corrective glasses, parang plastic lang yun eh. Pero ma-garterize siya. So, nagkakaroon ng liwanag, kumbaga. Nakikita niya ng maliwanag. Ay, ito pala ang itsura ng aking ina. Ay, ito pala ang itsura ng nasa paligid ko. No? And it brings smile to a person kapag nakikita niya ng malinaw yung isang bagay. Tama po? Parang katulad lang din sa atin, no? Kapag hindi natin makita kung anong direksyon ng buhay natin, nakasimangot yan.
Yung mukha niya, hindi mo maipinta. Tignan mo ang katabi mo kung hindi maipinta ang mukha. Kumbaga, walang glow, hindi mo madilim. No, laging masungit, laging mainitin ang ulo. Ano po? So, ganun din sa atin. No? Pero nung nakilala natin ang Panginoon, biglang nagliwanag ang ating buhay. Ano po? Nagkaroon ng direksyon, nakita natin malinaw. Ay, ito pala yung tinataha ko, ay mali pala to. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, nagiging malinaw sa'yo kung ano yung tamang direksyon ng buhay. Amen po ba? Amen. Meron na? Wala pa. O, sige. So, let's move forward. Ano po? So, ang i-share ko po ngayon sa inyo can be found in John chapter 9, chapter 9, verses 2 to 5. Jump lang tayo sa 25, 30 to 33. Yun lang yung mga important, and then, ikukwento ko na lang yung mga pangyayari. Ito po yung istorya patungkol sa isang bulag na ipinanganak ng bulag. No? Siya ipinanganak na bulag. And then, in the previous passage in John chapter 8, nagpakilala ang Panginoong Jesus bilang siya ang ilaw, siya ang liwanag ng mundo. No? And then, hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. No? Ayaw tanggapin si Jesus as their Messiah. No? And then, sa last part ng John chapter 8, binanggit ni Jesus doon na before pa dumating si Abraham, ako na nga, sabi ng Panginoon. No, kasi inaano nila na, kilala nila si Abraham, pero ikaw hindi ka namin kilala. Yun yung inaano ng mga Hudyo. And then sinabi niya sa mga Hudyo noon na bago pa man nilikha, bago pa man sinilang si Abraham, ay ako na nga. Sabi ng Panginoong Jesus. And then, ang sumunod na passage po noon, umalis na siya sa lugar na iyon at napadaan po siya sa isang lugar at nandun po yung bulag. Ano po? Nandun po yung bulag. Hindi po alam ng bulag na dumaan si Jesus. If you're going to read that in John chapter 9 in verse 1, dumaan si Jesus at nakita niya yung bulag. Ano po? At nagtanong po yung mga disciples niya. Ang tanong po ay, Master, Rabbi, sino po ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang, kaya siya nabulag? Kaya siya bulag. Kasi po, ina-associate nila noon na kaya po nagkakaroon ng deficiency or defect ang isang tao ay dahil sa kasalanan. Minanang kasalanan o kaya may ginawang mali yung taong iyon. Kaya ganun ang kanyang pangyayari. Ano po? Pero sinabi ng Panginoon na hindi dahil sa taong ito o dahil sa kanyang magulang kaya nangyayari ito sa kanya, kundi upang ipakita ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian. Amen. So, if you're going to read here, pinagaling ng Panginoong Jesus ang lalaking ito na simula bata pa ay bulag, and then kumuha siya ng putik, dinuraan, and then minasa, and then pinahid sa mata. Ano po? And then, sinabi ng Panginoon sa kanya, ng Panginoong Jesus, pumunta ka sa pool of Siloam. And then, dun ka maghugas. Ano po? Siloam means sent. No? And then, pumunta nga siya doon, and then, at naghugas siya, and then, bumalik siya, at siya'y nakakakita na. No? Sabi sa kanya ng Panginoong Jesus, bumalik ka sa inyong tahanan. And then, bumalik nga yung lalaki, and then, nangyari, nakita ng kanyang mga kapitbahay, na, ito ba yung lalaking namamalimos? Sabi nilang ganon. Bakit nakakakita na siya? No? Sabi naman ng ilan, hindi, kamukha lang yan, hindi siya yon. Pero yung lalaking nakaranas ng kagalingan, yung lalaking nakaranas ng miracle ng Panginoon, nakaranas ng pagbabago ng buhay, he keep on telling na hindi ako yung ngayon. Ako nga yung taong sinasabi ninyo. And then they are asking, sinong nagpagaling sa'yo? Paano ka nakakita? No. And then sinabi ng lalaking iyon, dahil doon sa nagngangalang Jesus, hindi niya kilala si Jesus. No. Unlike the other passages or other stories na may pinagaling si Jesus na mga bulag,
Di ba? Ang kadalasan na pangyayari doon, tinatawag nila si Jesus para sila'y pagalingin. Pero sa kasong ito, hindi niya tinatawag ang Panginoon that time. Hindi niya nga kilala eh. Hindi niya nga alam na dumaan eh. Napansin ng Panginoong Jesus. Ganon din sa atin, no? Kahit hindi ka tumawag, kahit hindi mo pa siya kilala, mula simula kilala ka na niya. Alam niya ang kondisyon ng buhay mo. And He is not yet done to your life. Amen. May gagawin siya para sa iyo. Amen. May gagawin siya para sa iyo. Katulad ng ginawa niya sa lalaking ito na pinanganak na bulag. Pero nakakakita na. Dahil sa paghipo, nakita ng Panginoon ang kanyang kondisyon. And then He keeps on telling, ako nga yun. Parang nangungumbinsi ng tao. Pero yung nasa paligid niya, hindi maniwala na siya yung sinasabi na yun. And then dinala siya na sa mga Pharisees. And then alam na natin yung story doon, no? Na nagkaroon pa ng pagtatalo. No? Ayaw nilang tanggapin na si Jesus ang nagpagaling sa taong ito. They don't want to acknowledge that Jesus heals people even in the day of Sabbath. Amen. Kasi ang pangyayaring iyon ay during Sabbath day. And Sabbath day for them, hindi ka pwedeng gumawa. Kahit anong gagawin mo, hindi ka pwedeng kumilos. No. Pero today, no, God is always working at us, no, for us to find rest in His presence. Amen. He is always at rest. He's not always at rest. Amen. The moment you come to Him and open your heart to Him, no, He's always at work for you. Amen. For us to find rest, to find peace in our hearts, in our lives. Ano po? So, binanggit din doon sa verse 32, dito pa magsisimula. Sabi niya, since the world, dahil ilang ulit siyang pinaulit-ulit, no? Alam niyo naman, sabi niya, hindi sila maniwala na si Jesus ay ang Diyos. Amen. And then sabi niya sa verse 32 ng bulag, since the world began, it was not heard that any man opened the eyes of one that was born blind. Wala pang sino man ang nakapagpabukas na ng mata ng isang taong pinanganak na bulag, maliban sa taong ito, maliban kay Jesus. Amen. Sa panahon nila, it's very impossible that time. Physically, na bulag, no, makakakita. No. Pero sa panahon natin, it's with the technology, di ba? Ang daling yung bulag, nakakakita. No. And yun. And it's, tawag dito, sa panahon ni Dr. William Chilson din, siya kumbaga siya yung nagpasimula ng operation na gano'n, na nagkaroon ng, ino-operate yung mata para magkaroon ng, kumbaga ay, makakitang muli ang isang tao na bulag, na pinanganak na bulag. No? Pero, today, no, kahit na physically bulag ka, no, if your spirit is open to the Lord, you will see how God works in you. You will see kung paano ka minamahal ng Panginoon, kumikilos para sa iyo. Ano po? God is the light of the world. Sabi niya dito sa John chapter 8 verse 12. Sabi niya dito, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Sabi niya, whoever follows me will never walk in darkness. Sabi niya dito, but will have light of life. Amen po. So today, if we want na makita natin ang direksyon ng buhay natin, ng totoo, ano po, kailangan natin si Jesus. Amen. Who is the light of the world. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan mo si Jesus. Yan. Sa kabila, sabi mo ulit, kailangan mo si Jesus. Yan. Hindi mo kailangan ng
kung sino pa man. Yes, God will use somebody, but most especially, si Lord ang mas kailangan mo. Amen. Si Lord ang mas kailangan mo. Ano po? So, I have given you the background already. Ano po? So, yun po yung istorya noon, nung John chapter 9. No? They don't want to believe in Jesus, and then, nakailang ulit sila. And then, yung ang ending, yung tinawag pang magulang para patunayan kung siya ba yung lalaking iyon na bulag. And then, sabi nung magulang niya, alam namin na siya ang anak namin, pero hindi namin alam kung paano siya nakakita. They don't want to stand kung paano nakita nila na yung himala ng Panginoon. Pero yung lalaking ito na bulag, pinanindigan niya talaga na hindi, ganito ang ginawa ng Panginoong Hesus sa akin. And then at the end, he believed, he placed his trust in the Lord Jesus. Amen. So today, live or see a clear perspective. Live brighter 2026. Tatlong bagay po or nais ko pong i-share sa bawat isa. Ano po? So for us to have a clearer and brighter or to live a brighter life this year, ano po? Sa pasimula ng taong ito, unang-una po, we need to assess the level of our vision. Ano po? We need to assess the level of our vision. Basahin ko po ang verse 2 to 5. Ano po? Sabi niya po dito, his disciples, John chapter 9 verse 2, sabi niya, his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, Jesus said, but this happened so that the works of God might be displayed in him. As long as it is day, we must do the works of him who sent me, Jesus said. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world, Jesus said. Ano po? So, sa umagang ito, we need to assess, ano po, nasa na ba yung level ng ating paningin? Pangitain. How do we see our faith, the level of our faith this year or in the previous year? We need to assess bago tayo magpasimula uli. Ano po? Kumusta ba ang level ng ating pananampalataya? Kumusta ang level ng ating pananaw para sa Panginoon? Pangitain natin para sa ministry, sa family, sa pananampalataya natin sa Panginoon. Nasang level na ba tayo? Ano po? Dumarating ba tayo o dumating tayo sa punto na malabo na ang lahat? Dumating na ba tayo sa punto na ang dami mong pinagdaanan at yung mga bagay na yun unti-unting nagpapalabo ng iyong pananampalataya sa Panginoon? Amen. Or, kumbaga ay, nung na-assess mo yon ay you see na kung paanong kumilos o paano kang winake up call mo ang iyong sarili at magpatuloy uli sa Panginoon. No, so we need to assess the level of our vision today. So blindness, one of the causes kung bakit hindi ka makakita is baka meron ng spot, kumbaga, meron ng problema sa ating paningin. Ano po? So blindness, sabi niya dito, is the state or quality of having little or no usable light. Baka hindi mo na nagagamit yung light ni Jesus sa buhay mo. Kaya nawawalan ka ng direksyon sa buhay. Lumalabo. Ano po? Sabi niya dito, having little or no usable vision on account of a congenital condition or because of aging. Napapansin niyo po ba habang kayo tumatagal sa pananampalataya, parang tinatamad, kumbaga, parang lumalabo ang iyong direksyon, parang ganon. Ano po? Dumadating sa punto na ganon. No? Parang alam mo na lahat, ano pa bang iano ko? No? Pero we need to change that kind of attitude. Amen. Kasi it will affect our vision. Amen. Ano pa?
injury, sabi niya, it causes blindness. May nangyari, problema, no, naapektuhan, si kapatid, may nangyaring ganito, nakasakit sa iyo, no, natisod ako dahil sa kanya. Kaya ayaw ko nang magpatuloy. Ano po? So, ano pa? Or, maaaring may sakit. Amen. Kaya naapektuhan ang paningin. Di ba po kapag meron kayong diabetes, lumalabo ang paningin. At kapag malabo ang paningin, ang hirap intindihin ang binabasa mo. Tama po? Or kahit naaaninaw mo siya, parang alam mo na yung word na yon, pero hindi mag-process sa isip mo kasi hindi mo malinaw na nakikita. Ano po? So today, kung malinaw or parang blurry ang ating level of faith today sa Panginoon, we must check kumusta ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kumusta tayo? Kaya nagkakaroon ng mga paglabo sa ating direksyon, sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, kapag may problema sa ating vision, it's very, ang tawag dito, napaka-importante or it is an emergency case. Dapat red flag sa atin yun. Bakit parang nagkakaganto ako? No. So, we need to assess ano po ang dapat natin gawin. Partial na lang bang nakikita mo? Or completely parang ayaw mo na? Blind na? Or kailangan mo na lang ang kailangan mo na ay paghipo ng Panginoon upang manumbalik ang iyong paningin. Amen. Kailangan natin ang paghipo, pagkilos ng Panginoon muli sa ating buhay para makita natin ng malinaw ang ating direksyon. Ano po? Sabi po ni Helen Keller, sabi niya, the only worse than being blind is having sight but no vision. Napaka-malala ang sitwasyon. Yung nakakakita ka nga, pero hindi mo alam ang direksyon ng buhay mo. Ano po? Nandiyan ka lang nakaupo, hindi mo alam ano bang kailangan kong gawin. Hindi mo nakikita kung saan ka gagamitin. No. So today, if you are having that kind of, saan mo ba ako gagamitin, Panginoon? At this level of my life, nagamit mo na ako dito eh. No. Lord, open my eyes once again. Saan level mo pa ako dadalhin for your ministry? Buksan mo pa, Panginoon, ang aking paningin. Ano po? There are times in our lives, at some point, na hindi natin makita ang direksyon ng buhay natin. Tama po. Kahit na nahandong ka na sa tamang direksyon, nahandong ka na sa tamang lugar, pero may pagkakataong parang ang labo baga. But God wants you, just stay there. Alam ng Lord ang pinagdadaanan mo. Alam ni Lord ang pinagdadaanan mo. Manatili ka lang dyan. Katulad ng bulag na yon. Hindi niya alam na darating pala ang Panginoon. Pero nando pala yung breakthrough ng buhay niya. Amen. Kung hindi mo man makita ngayon, bakit ka nandiyan nakaupo? Manatili ka lang. God sees you. God knows your heart. God knows your condition. Just stay there. God will move in your life. Kikilos ang Lord sa buhay mo. Sa parang hindi mo alam. Amen. Sa parang hindi mo alam. So, what we are experiencing is not the end of everything. Tandaan po natin yan. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, o pinagdaanan natin nung nakaraan, hindi yun ang katapusan ng mundo. Amen. Hindi yun ang katapusan. But rather, panibagong pasimula para sa atin. Amen. Lumabo man ang pananampalataya mo o direksyon mo ngayong taong ito, nakaraang taon, ngayong kasama mo na ang Panginoong Hesus. Amen. Magpatuloy ka lamang, kapatid. Amen. Magpatuloy ka lang, In order for us to assess, kailangan i-assess kasi natin lagi ang buhay natin eh. We need to check ourselves daily. Ano po? So, sabi ko dito, we need, rest in Jesus to restore our vision.
Gusto mong muli makita kung saan ka ba talaga? Ano po? Find rest in the presence of the Lord. Amen. Hindi mo yan mahanap kung saan-saan. Gusto makita ang direksyon ng buhay ko, pupunta ako sa ganito. Gagawin ko ito. Pero hindi naman yun ang leading ng Lord para sa iyo. Ano po? So napapagod ka lang. And at the end, hindi mo makita kung anong purpose ng buhay mo. Ano lang ang kailangan natin? Rest in Jesus. Rest in Jesus. How? Read His Word. Find quiet time with the Lord. Amen. Seek the fellowship of your co-believers in Christ. Amen. Rest, no. Jesus healed the man born blind during Sabbath. During the day of rest. Amen. Gusto mong gumaling, umayos ang buhay mo, find rest. Have a Sabbath day with the Lord. Amen. Gusto mo magkaroon ng miracle sa buhay mo, breakthrough sa buhay mo, find rest in the presence of the Lord Jesus. Amen. At kapag pahinga, nakakapahinga ka, di ba? Nagiging malinaw sa iyo yung paningin mo, yung direksyon mo. Tama po? Kaya lang po malabo ang ating direksyon kasi kung saan-saan natin binapaling ang ating paningin. A simple illustration, kapag matagal ka nakababad sa cellphone, sa computer, danas ko yan kasi madalas ako mag-ano ng computer. Ang sakit ng mata, ang labo, hindi mo maintindihan na later on kung anong ginagawa mo. Amen. Anong kailangan mong gawin para makita mo muling malinaw? Pahinga ka. Pikit mo yung mata mo, ilang minuto. Tama po? Meditate, magpahinga ka saglit. O di pag okay na, sige, gawa uli. Kapag may problema ka, rest in the presence of the Lord. But sometimes, we use our cell phones, we get our cell phone, magbabrowse, magche-check, and later on, anong mararamdaman mo? Pagod. Tapos kung ano pa yung mga lumalabas doon, syempre kung ano nababasa mo, nakikita mo, yun din ang nararamdaman mo. Imbis na nakapahinga ka, napagod ka, kung ang nabasa mo doon yung mga puro galit, di ang na-imbibe sa'yo yung puro galit, hindi ka nakapahinga. We cannot find rest in anywhere else. You cannot find it to other people, lalo sa mga kabataan. May problema ako sa bahay, may problema sa ganito. Hahanap ng ibang solusyon para makapahinga. Pupunta, akala ay yung pag-boyfriend or pag-girlfriend ang solusyon. Hindi nyo alam, lalo nyo lang pinabibigat ang sarili nyo. Lalo't hindi naman kayo handa sa mga ganung pambagay. Ano po? Ano lang kailangan natin? Seek the presence of the Lord. Tell everything that you have in your heart. Pour out everything to Him. And then you will find rest. Read His Word. Amen. Read His Word and you will find rest. No, sabi niya doon, kailan gumaling yung lalaki? At the day of Sabbath. Kikilos ang Panginoon sa buhay mo. If you want na makita mo ang tamang direksyon ng buhay mo, go to the proper place. Have rest para ma-restore mo yung vision mo. Rest in the presence of the Lord. Amen po. So sabi nga, Jesus is the light of the world. So come to Him in order for us to have a better vision. Amen.
Si Jesus ang ilaw, liwanag ng mundong ito. So kung gusto mo ng tamang direksyon, go to the right source. And that is Jesus. Amen. No further explanation, no. Hindi na kailangan yan, no. Sabi niya dito, 1 John 1:5 to 6, sabi niya, this message we have heard from Him and declare to you, God is the light, and in Him there is no darkness at all. Hindi ka ililigaw ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Bagkus ipakikita niya sa iyo kung anong tamang direksyon. Di ba sabi niya sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto our path. Amen. So we need His word daily in our lives. Amen. At hindi ka ililigaw nun. There's no darkness at all. Sabi niya in verse 6, if we claim to have fellowship with Him, yet walk in darkness, amen, we lie and do not live out the truth. Ano lang kailangan natin to find rest? Amen. Once we have narinig natin ang mensahe niya, ang kanyang salita, ang kanyang word, then apply it. Do not resist. Amen. Kasi the moment you disobey, no, di ba hindi ka rin payapa, troubled ka pa rin. Amen. Ay, alam ko nasaktan ko ang Panginoon sa ganitong aspeto ng buhay ko kasi dinisobey ko siya eh. May warning na sa akin pero hindi ko pa rin ginawa. Ano po? Kaya napapagod ka. So once we hear His word, ano po, sikapin nating sundin ito upang magkaroon din tayo ng kapayapaan, kapahingahan sa ating buhay. Amen. Do not try to resist God's word in your life. Amen. Allow God to work in you. Amen. And then you will see, unti-unti, ay, ito palang nais ng Lord sa akin. Amen. Amen. Ano po, Jesus takes notice of our condition. Tandaan po natin yan. Yung lalaking bulag, hindi niya tinawag si Jesus that time. Hindi niya nga alam na dumaan eh. Pero Jesus takes notice of that condition. Ganun din sa atin, no? Jesus takes notice of what we are going. Ano po? Tandaan po natin, the moment we assess, we do not know where we are heading to. Na-assess mo ng sarili mo at hindi mo alam kung saan ka patungo talaga, hinto ka lang muna. Ano po? And then, seek God's presence. Amen. Seek His presence. Ano po? Second point, mabilis lamang po tayo. Ano po? Second point is we need to engage ourselves on God's purpose. Amen. We need to engage ourselves in God's purpose para makita natin yung malinaw na perspective natin. Ano po? Sabi niya sa verse 6, after saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. And then he said, go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the man went and washed and came home, seeing. His neighbors, alam na natin yun, no? His neighbors and those who formerly seen him begging asked, isn't this the same man who used to sit and beg? And then, so some claimed that he was. Others said, no, he only looks like him. But he himself insisted, I am the man. Sa ibang salin, sabi niya, he keeps on telling. Hindi maniwala, pero sinasabi niya pa rin, ako nga yun. Ako nga yung binago ng Panginoon. Eto na ako ngayon. Amen. So, anong kailangan natin gawin? No. Be sent. Once you have received, ano po, His message, ano po, ano yung direksyon ng buhay natin. Just keep on telling kung paano ka binago ng Panginoon. Kung paano ka nagkaroon ng direksyon ng buhay dahil sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Keep on telling, kahit hindi sila maniwala.
Even if you go under trials, persecution, just keep on telling. Kasi ikaw naman mismo talaga naka-experience kung paano ka inayos ng Panginoon, binago ng Panginoon. Amen. Amen. Be sent to see God's purpose in you. Kaya ka tinawag ng Panginoon, inayos ang buhay mo kasi may purpose ka. Gagamitin ka ng Lord. And this man, anong purpose niya? Sabihin sa lahat yung kapangyarihan ng Panginoon. Na ang Panginoon ay bumabago ng buhay, nag-aayos ng buhay, nagre-restore, nagpapakita ng direksyon ng buhay. Amen. When we are healed by God and has seen what has He had done, we can't stop talking. Tama? Kapag ikaw mismo yung nakaranas ng tunay na pagbabago, hindi mo talaga mapigilan ang sarili mo. Tama? Hindi mo mapigilan na, dati ganito ako eh. Pero simula nung nakilala ko ang Panginoong Jesus, nagkaroon ng direksyon ng buhay ko, ito na ako ngayon. And you cannot stop talking. Glory to God. Kasi hindi ko kayang magbago kung wala ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Amen. Tama po. Hindi ba yun isang himala? Na dati basahan ka, walang kwenta, pero nung inayos ka ng Panginoon, nagkaroon ng purpose ang buhay mo. Nakita mo na kagamit-gamit ka pala, special ka pala. Amen. Amen. So, engage. Do not keep on silent. Speak up. Kahit nanay ka, yung mga munting bagay na, alam mo, kumari, dati, magkamali lang nakakapagtimpi na ako ngayon. Salamat sa Panginoon. Amen. Binago ako ng Panginoon. Tama po. Dati, parang hindi ako takot na takot ako sa tao. Pero salamat sa Panginoon. Binild up niya yung confidence ko to speak up in people. Salamat sa Panginoon. Amen. Dati ganito lang ang tingin ko sa sarili ko. Pero nung simula nang ma-encounter ko ang Panginoon, mayroon pala akong halaga. Hindi ko nakikita ang sarili ko na kaya ko palang mag-encourage ng kaibigan. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng simpleng, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Nabasa ko yung sabi ng word ng Lord sa akin sa araw na ito. Gusto kong i-share para sa iyo. Even in yung mga simpleng bagay na akala natin wala. Binago ka ng Panginoon, kapatid. Amen. Kasi mayroon kang special purpose. Amen. You have a special purpose. And we need to engage in that. Kailangan natin gawin. Amen. Gawin natin. Amen. Allow Jesus to work in us. Siguro kung yung lalaking iyon, hindi niya hinayaan si Lord na pahiran ng laway, ng putik na may laway. Kung ikaw ay maarte, di ba? Bakit ko naman ipapapahid ang mukha ko ng lalo na kung makinis kunwari ang iyong mukha, O kahit may hindi malinis, kahit bako-bako ang iyong mukha at ikay masela. Sasabihin mo, ano ba yan? Nilawayan mo pa tapos ilalagay mo sa mata ko? Kung halimbawa, Pero nandun yung tiwala ng lalaki. Kasi maaring sawa na siya. Sa ilang taon na wala siyang direksyon sa buhay. Sige nga, itong Jesus na nagpapakilala sa akin, sige nga, hayaan ko siyang pumasok sa akin. Hayaan ko siyang mag-work sa akin. Kasi na-try ko na lahat eh. Hindi kumilos, wala din nangyari. Hayaan ko nga si Jesus ang kumilos sa akin. God works in a very strange way. Sa mga panahong hindi mo akalain nakikilos siya. Paano mo ba nakilala ang Panginoon? May nagbigay lang sa'yo ng pagkain? Di ba? Strange way. Hindi ko makilala ito. Bakit ako bibigyan nito?
Amen. May kumausap sa'yo na hindi mo naman kilala, pero ang ganda naman sinasabi, lalo na't patungkol sa Panginoon. No. So, allow Jesus to work in your lives. Hayaan mo siyang kumilos sa buhay mo. Magtiwala ka. Minsan pa. Kung halimbawa ngayon, nagtitiwala ka naman sa Panginoon pero bakit ganun lumabo? Baka yung level lang ng faith natin ay kulang pa. Or at some level of our lives, nagkulang tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. So today, allow Jesus to work in us once again. Amen. Alalahanin mo kung paano ka, kung doon sa mga matatagal nang nakakilala sa Panginoon, alalahanin mo nung simula kung paano kang binago ng Panginoon. At ngayong nakikita mo ang dami pang dapat baguhin sa iyo, huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Inayos ka nga dati eh. Amen? E di kaya ka pang ayusin ngayon. Amen. Huwag kang mawala ng pag-asa. No, minsan ganun ako eh. Sabi ko bakit noon dati, Lord, alam ko naman na wala kami, kulang. Pero ang saya ko noon. Umaasa ako sa'yo. Pero bakit ngayon nararanasan na namin to at nakikita ko yung kakulangan pa? Ba't parang umaano yung aking, parang nawawalan na ako ng gana? Ano bang meron noon? Kulang ako sa pagtitiwala pa. Kasi dati buong-buo ang tiwala ko sa'yo noon eh. Ano pa ba ngayon na mas mahirap ngayon, pero naranasan ko na yung kabutihan mo? Amen. Bakit pa ako aalis? Amen. All you need to do is keep on believing, trusting the Lord. Kahit hindi mo maintindihan, paano ba to, Lord? Ano pang gagawin ko para mabago mo ko sa bagay na ito? Basta magtiwala ka lang sa Panginoon at magpatuloy ka pa sa Panginoon. Allow Jesus to work in you. Look back kung paano kayo nayos dati at kung paano ka pa aayusin ngayon. Amen. Amen. Let Jesus touch our lives and be sent to be cleaned. Kailangan nating ma-send para makita pa natin, meron pa pala akong kailangan ayusin sa bagay na ito. No, as we keep on engaging on God's Word, may ma-encounter tayo na ang tigas ng ulo, ang kulit nito. Tama po? Tinetest pa pala ng Lord ang patience ko, ugali ko. No. Kulang pa pala ako sa pagmamahal. Akala ko mapagmahal na ako. Meron pa palang kailangan pang i-expand ang pag-ibig ko para sa Panginoon. Amen. No, so nakikita natin may kailangan pa palang ayusin ng Lord. At may kailangan pang baguhin ng Lord as we continuously doing yung purpose ng Lord sa buhay natin. So continue to engage on God's purpose. Now, if we trust and obey Him, He will, sabi dito, if we trust and obey Him, we will have a restored vision. Amen. Restored vision, looking and heading for a brighter life with Christ. Amen. Ano lang ang kailangan? Kaya lumalabo ang paningin natin. Kailangan lang natin laging magtiwala sa Panginoon. At sa ating pagtitiwala, kailangan nating sundin ang Panginoon. Amen. Amen. So remember who we are. Sabi niya dito, Matthew chapter 5 verse 14. Sino ka nga ba? Matthew chapter 5 verse 14. Sabi niya, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Amen. Sabi niya dito, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. Nung tinawag ka ng Panginoon, binago niya ang buhay mo. Dati nandito ka, sadlak, hindi maayos, madilim ang buhay. Pero nung nakilala natin ang Panginoong Jesus, para kang isang liwanag na inakyat niya sa hilltop. Para magliwanag ka, magbigay ng direksyon din sa iba. Ano po?
nung kami po umuwi ng Bulacan, napanood ko po doon sa, kasi may channel yung sa CCF. Ano po, yung ano nila. So, laging nanonood sila nanay at tatay tuwing umaga. And then meron doon yung next gen. Yun. And then pinaliwanag doon nung babae na yung lampara, ay ang mga bahay nung unang panahon, no, ay nasa hilltop talaga. Wala sa baba. Nasa hilltop. And then, kapag gabi, naglalight sila ng lamp. Ano po? At nagliliwanag yung mga tahanan, nagbibigay liwanag mula taas, pababa. Amen. Ang reason daw noon, kasi kapag merong aakyat, makikita nila yung direksyon. Ano po? So, ganun din sa atin. Inayos ng Lord ang buhay natin mula sa pinakamababa. Ngayon na inayos ka ng Lord at dinadala sa taas. Amen. Our purpose is to give light to other people, to give direction through the love of Christ that we have received. Amen. To other people. Nagliliwanag si Kristo sa buhay natin. Kaya pag may dumarating ng mga tao sa atin, no, kakaroon din sila ng tamang direksyon sa buhay. Through the message that we have received from Christ Jesus. Tandaan natin, sino ka? You are the light of the world. Amen. We are the light of the world. Do not be afraid to declare God's salvation and His goodness, even if no one stands with you. Sinong unang nakaalam na siya'y magaling na, nakakakita? Ano sabi sa kanya ng Panginoong Jesus? Bumalik ka sa inyong tahanan. So, sinong unang nakakita? Family. Even if they have heard it already, at hindi pa rin sila naninindigan, no? Kasi dun sa part na tinawag din ng magulang ng mga Pharisees, sabi nung magulang, hayaan mo siya magpaliwanag para sa sarili niya. Matanda na siya. No? Pero nakita nilang kabutihan ng Panginoon. Ang himala ng Panginoon. Pero hindi sila nanindigan. Pero kahit na, do not be afraid to continuously declaring the goodness of the Lord. How He saved you, how He loved you. No, kung paano Kanya inayos, pinrotektahan, inelevate. Amen. Pinromote. Hindi dapat mawala na nandun pa rin yung paninindigan na kaya nangyari ito sa buhay ko ay dahil sa Panginoong Jesus. Amen. Kaya nagkaroon ng direksyon ng buhay ko dahil kay Jesus. Kaya nagbago ang takbo ng pamilya namin dating magulo, ngayon masaya at unti-unti pinasasagana ng Panginoon. Hindi man sa salapi, pero yung kapayapaan sa loob ng tahanan, amen, ay dahil yon sa biyaya ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sabi niya, nung humarap yung dating bulag, humarap siya doon sa mga Pharisees. Sabi niya sa verse 30, the man answered, now that is remarkable. You don't know where he comes from, yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly person who does His will. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. If this man were not from God, he could do nothing. Sabi niya. Then they replied, you were steeped sin at birth. No, ayaw nilang tanggapin. Sabi niya, makasalanan ka din. Sino ka para turuan ako? Amen. Kapag sarado ang isip ng tao, mahirap magbigay ng mensahe. Pero today, remember, si Lord lang ang magkayang buksan ang kaunawaan ng isip mo, makita ang tamang direksyon ng buhay mo. Amen. Just stay in Him. Katulad ng ginawa ng lalaking ito. Last point po. Be done with our spiritual blindness. Tapusin na natin yung pagiging bulag natin.
if we're going to look at this scenario, there are two kinds of blindness here. Isang physical at isang spiritual blindness. Ano po? Bulag, una dahil hindi mo alam talaga, hindi mo kilala pa ang Panginoong Jesus. Hindi mo pa kilala kung paano kumilos ang Lord sa buhay natin. At isang bulag na nakita mo na, nagpakilala na ang Panginoon, pero hindi mo pa rin tanggapin. Hindi mo pa rin maintindihan ang mga bagay-bagay dahil nangunguna pa rin ang human understanding natin. Nangunguna pa rin ang lakas natin. Yung pilosopo baga natin, prinsipyo natin, mas nauuna pa rin kesa sa Panginoon. Na po, be done with spiritual blindness. Amen. Sabi niya sa verse 35, no, Jesus heard that they have thrown him. Nabalitaan ni Jesus, tinapon yung lalaki, hindi na tinanggap sa simbahan. Sabi ganon. And when he found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" Sabi ni Jesus. At sabi nung dating bulag, sabi niya, "Who is he, sir? Tell me so that I may believe in him." Jesus said, "You have now seen him. In fact, he is the one speaking with you." Amen. Then the man said, "Lord, I believe," and he worshiped him. Then in verse 39, sabi niya, Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see." Naparito ang Panginoong Jesus. Amen. Para tayo muling makakita. We were once blinded by sin. Amen. We were once blinded with wrong perspective in life. But Jesus came to give light into our minds and into our hearts. Amen. Para tayo muling makakita at makita natin na ang tamang relasyon lamang sa Panginoon ang tanging magliligtas sa atin. Amen. Those who will see will become blind, sabi ni Jesus sa na yan. And then sabi niya doon, nagalit yung mga Pharisees. Ibig sabihin, bulag kami. Sabi nilang ganon. Pero what I'm pointing is that we need to be done with our spiritual blindness today. Amen. Ano ba yung causes ng spiritual blindness natin? Bakit ba lumalabo, nabubulag, nawawala ang ating pananampalataya? So the moment we see ourselves, we are more righteous than any person. Alam ko na lahat. We're blind. No. Ano pa? When we do not recognize na may pagkakamali din tayo, na nagkakamali tayo, that is blindness. When we are not sensitive to God's work, di mo maintindihan, binabago ka na pala ng Lord, inaayos ka na pala. No. And when, itong pinakamabigat, kapag dumating na yung pride sa puso natin, doon na nagsisimula ang spiritual blindness. Amen. So kahit ano nang marating mo, saan ka man dalhin ng Panginoon, do not let pride sets in your heart. Because the moment you do that, blindness will strike you. Di mo na makita, ay, kaya nangyari yan dahil magaling ako eh. Kaya nangyari yan dahil sa nag-overtime ako. Ginawa ko lahat. Pero hindi mo nakita, nangyari yan dahil sa biyaya ng Panginoon. Binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Amen. Hindi dahil magaling ka. Amen. Hindi dahil matalino ka. Amen. So today, check ourselves today, no? Saan ba natin nilalagay ang ating tiwala? Ito po magtatapos. Can I invite everyone to please stand? Check ourselves today. Ano po? Check ourselves today. Amen. To live a brighter 2021, there are 5 things that I want to share.
to see a clear perspective and to live a brighter year. Hindi lang sa taong ito, all the days of our lives. Ano po? Clear. Clear. C. First, we need to carry out our task. Carry out our task. Kung babalikan natin yung mensahe kanina, God called you because you have a special purpose. Carry out that task. You are the light of the world. Ikaw ang magpapasimula na i-lead ang mga tao, pamilya mo, kaibigan mo, sa paanan ng Panginoong Jesus. Carry out the task. C. L means live in the light. Live in the light. Live His Word. Apply God's Word. Then, E, eager to obey. Halos pares lang yun. Eager to obey God's Word. Yung kahit para bagang ang hirap na, pero sige pa rin, magpatuloy ka pa rin sundin ang utos ng Lord, ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Be eager. No. A is allow Jesus to hold your life. It's very important. Hayaan mong hawakan ng Lord ang buhay mo. Hindi na ikaw ang driver ng buhay mo. Hayaan mong si Lord ang humawak ng manibela, ang timon ng buhay mo. Ano ba? And last one, for us to live brighter, refocus in order to avoid spiritual blindness. Baka kasi kung saan-saan na yung isip natin, baka distracted tayo. Alam mo naman yung nais ng Lord eh. Pero may mga worries ka, may mga alalahanin ka, may doubts ka, may fear ka. So you need to refocus again yourself. Trust once again to the Lord. Trust again. Encourage your heart. Talk to your heart. Talk to yourself. Encourage yourself once again. Hindi yan ang nais ng Lord. Kailangan kong kumilos pa. Ito ang nais ng Lord. Kamali lang yung direction na ginagawa ko. Refocus. Yan po. So clear. Carry out the task. Live in the light. Eager to obey God's word. Allow Jesus to hold your life. And are refocus in order to avoid spiritual blindness. Amen. So today, baunin po natin yon. And I pray na nakuha niyo po ang mensahe sa umagang ito. Can we just close our eyes and let's pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa umagang ito. We want to see a clear perspective, O God, for this year, Father God. Salamat sa nagdaang taon, Panginoon. Hallelujah. Na pinagtagumpay mo pa rin kami, Panginoon, despite of all odds, Panginoon. And today, Father God, as we start anew, baunin namin ang mga mensahe mo sa araw na ito. Bago kami magpasimula, help us in our assessment of our lives, Panginoon. And help us, O God, na patuloy na gawin ang kalooban mo. Kahit anong mangyari, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We entrust to you this day, Father God. We entrust to you everything, O God. Hallelujah. At alam po namin, Panginoon, sa simula, sa middle, and even at the end of this year, kami mananagumpay, Panginoon. Hallelujah. We will continue to walk and even run at some point of our lives patungo sa iyo, Lord, hindi palayo, Panginoon. We will continue this race, Father God, dahil alam po namin na hindi mo kami iiwan. Alam po namin, Panginoon,
nakilala mo kami. Alam mo, Panginoon, anong kailangan namin. Sa oras na ito, Panginoon, Ikaw ang maghari at manguna sa buhay ng bawat isa. And we entrust to You everything, O God. In Jesus' name, Amen. Let's worship the Lord po. Let's worship the Lord.